Nagtapos ang ating kwento kung saan nakahuli ang ating bida ng ahas at kinain niya ito upang magkaroon ng laman ang kanyang tiyan dahil sa gutom ng kanyang naramdaman. Ang isang nakakatakot na tunog ng mga yabag ang umalangaw sa loob ng makipot na kuweba. Kapag ang kanang paa nito ay dumampi sa lupa, ang kaliwa naman ay sumunod na parang kaladkarin. Ang kakaibang yakap at ritmo ng tunog ay lalong naging kakaiba ang mga hakbang niya dito. Lumipas ang oras, ngunit ang pasukan ay nakaharang pa rin ang lupa at mga bato. Magulo at madilim ang lugar. Ngunit iyon ay hindi mahalaga ang lahat sa ating bida. Daang at libong beses na nitong tinahak ang landas na ito. Naaalala niya ang bawat piraso ng maliit na bato na gamulong sa sahig, pati na rin ang bawat stalactite sa kisame. Huminto siya dito sa cellar ng 10,000 kasamaan, ang lugar kung saan itinatago nila ang kanilang mga binilanggo. Matapos lumipat ang mga mandirigma ng Magyu sa Skylock Hell, ito ay naging isang lugar ng imbakan ng mga aklat para sa martial arts. Ang Magyu ay kinuha ang karamihan sa mga aklat kapag sila ay umaalis. Ngunit ang mga pamamaraan na itinuring nilang hindi mahalaga, tulad ng paputok na triple shadow strike, ang masamang ballistic kick, at ang malawak na pagdurog na suntok, ay naiwan nila ito. Ang sumasabog na triple shadow strike na aklat ay libu-libong beses na niya itong binasa. O marahil ay pinabasa niya ito ng higit pa, ngunit ang katotohanan ng lahat ng bagay tungkol sa teknikal ay inukit na sa isip ng ating bida. Kontento lang siya dito, may nababasa siyang isang bagay na makakapagpalipas ng oras. Pagkalipas ng maraming oras, lumipat ang ating bida sa isang lugar na mas madilim kaysa sa cellar ng 10,000 kasamaan. Nagkalat kung saan-saan ang mga nasira na piraso ng bato. Nawasak ito konde hindi sa natural na dahilan kundi sa puwersa. Sa kabila ng yungib tumakbo ang isang ihip ng hangin. Ibig sabihin, may bakanting espasyo sa kabila ng mga bato. Isang bugzo ng hangin at malakas at malamig na parang bulong ng demonyo ang hamihip ng mabilis sa ating bida. Dapat ay naramdaman niya ang lamig dahil wala siyang suot. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng ating bida. Para siyang lalaking walang emosyon. Sinira ng ating bida ang mga bato. Ang sa gayon ay nagsiwalat ito ng isang bagong panahon. Mayroong namang isang espasyo na halos 10 metro ang lapad na puno ng tubig. Ito ay napakalawak at malalim na parang ito ay nabuo ng mga patak mula sa mga stalactites. Ibig sabihin ay may tubig na umaagos mula sa kung saan. Bagamat mayroong isang nakapirming dami ng tubig, ibig sabihin na ito ay dumadaloy din sa ibang lugar. Natagpuan ng ating bida ang lugar na ito noong siya ay nagugutom. Nang maubos na niya ang cultivation pills na nakaimbak sa kahon ay nagsimula na siyang kumain ng mga lumot, habang siya ay gutom na ay gusto niyang kainin ang sarili niyang braso. Kailangan niya dito na makahanap ng isang bagay kung gusto niyang mabuhay. At sa huli ay natagpuan niya dito ang lugar na ito pagkatapos ng hirap at dugo at luha ng kanyang naranasan. Sa loob ng pond ay may makinang na isda dito. Sila ay isang kakaibang species na transparent hanggang sa punto na ang kanilang mga buto ay makikita. Hindi niya alam kung gaano katagal naninirahan ang mga isda sa pond na ito, at kung paano sila napunta dito. Ang mahalaga lang ay kung ano ang na-evolve ng isda na ito para mabuhay sila sa kuweba. Hinuli naman niya dito ang isang isda at kinain niya ito. Pagkatapos niya maubos ang laman ay tinapon niya dito ang buto nito. Umupo naman dito ang ating bida habang may napansin siya ditong bug na papunta sa buto ng isda. Ito raw ay isang kakaibang bug na kahawig ng isang scarab. Maliban sa katotohanan na tulad ng isda, naglabas din ito ng lumalagong liwanag. Dahil ang kuweba ay sarado, lahat ng tunog dito ay pinalakas. Ito ay noong nagsimulang kainin ng scarab ang buto ng isda, may lumabas naman bigla sa mga bato. Ito ay ang praying mantis. Ang praying mantis ay kumikinang din ito tulad ng scarab. Dahil kakaunti lang ang supply ng pagkain dito, ang mga insekto ay nagkumpetensya ng husto sa pagkain. Ang ating bida ay nagka-interes at napukaw ito sa paglalaban ng scarab at ng mantis. Una namang umatake dito ang mantis. Ginamit nito ang matutulis na paa na parang karit. Ang malupit na was-iwas nito ay nagbigay ng impresyon ng isang dalubhasa sa martial arts.
Ang paa ay bumagsak ng diretso sa leeg ng scarab nang walang sandaling pag-aalinlangan. At sa parehong sandali ang katawan ng scarab ay tumagilid ng bahagya. Ang binti ng mantis ay napalihis ng matigas na exoskeleton ng scarab. Ang pagkuha ng mga pag-atake piles ay ang pag-iwas sa pinsala nito. Ang labanang ito ay nagpapatuloy. Ang mantis ay marahas na dinidiin ang binti nito sa pag-atake. Subalit biglang kumalat ang mga pakpak ng scarab at ang mga pakpak nito ay napakabilis na hindi ito mahahalata ng mata habang nagsimulang nilihis nito ang binti ng mantis. Namangha naman dito ang ating bida sa kanyang nasaksihan habang napasabi ito raw ay ang pinakadakilang kalasag. Kahit sa kuwebang ito, ang ating bida ay mabilis na umunlad ang kanyang martial arts skill. Ang underground area na ito na may mga bakas ng paggamit ay ang tanging lugar ng kanyang pahingahan. Ang ating bida ay natulog sa ibabaw ng malamig na tipak ng bato. Kinailangan niyang patuloy na mag-circulate ng ki upang labanan ang matinding lamig. May mga nakasulat din sa dingding, inukit ito ng isang matulis na bagay. Ito ay nakasulat na dito bago ang ating bida. Nakikita niya dito ang mga letrang ito sa tuwing iminulat niya ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa mga ito, at wala rin siyang pakialam dito. Ang tanging bagay na interesado sa kanya ay ang kaligtasan at kung paano dito makalabas. Umalis siya sa yungib at bumaba sa lugar sa ibaba, huminto siya sa harap ng isang malaking bato. Nakaharang ito sa daanan na para bang isang tagabantay ng gate. Gayunpaman, maraming mga cavity ang maaaring maobserbahan sa malaking bato na ito. Hanggang sa matagal na ang nakalipas ito raw ay makinis na parang ito ay ibabaw ng salamin. Ang dahilan para sa hindi magandang hugis ay mabilis itong naging maliwanag. Nabasag naman dito ang ibabaw sa malaking bato sa pagsipa ng ating bida at ang mga tipak nito ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Ito ay hindi isang malakas na binti ngunit sa halip ay ang kanyang kaliwa. Nagpatuloy dito ang ating bida sa pag-atake ng malaking bato gamit ang kanyang sipa. Mabibigat na tunog dito ang umalangaw-ngaw sa madilim na kuweba habang ito ay kanyang inaatake, isang bitik naman ang nabuo dito sa malaking bato. Nakita niya ito kaya napagdesisyon siya dito na bigyan niya ito ng malakas na suntok upang ito ay mawasak. Sinuntok naman niya ito ng malakas ngunit hindi pa rin ito sapat upang mawasak habang makikita dito ang malaking bato ay malapit na itong mabitak. Sa kabila ng pagsuntok niya dito ay hindi man lang nagkaroon ng gasgas ang kanyang kamao. Ang mga prinsipyo na sumasabog na triple shadow strike ay isinama sa kanyang nakatusok na kamao. Ang masama na ballistic kick na sinamahan ng kanyang nag-charge na mga paa. At ang malawak na suntok ay muling isilang bilang isang ganap na kakaibang pamamaraan. Ang kanyang makalangit na diskarte sa paglilinang ay sumulong bilang hakbang sa karagdagang pamamaraan ng paglilinang ng Magyu. Ang martial techniques ng Mount Hua ay pwede niya itong ipagsama sa teknik ng Magyu upang malaman niya kung ano ang posibilidad nito. Ang ating bida ay sakim sa pag-aral na kahit na ang ipinagbabawal na teknik ay pinag-aralan niya ito upang masubukan kung maaaring siyang maging malakas dito. Ang teknik na ginawa ng kanyang Master Hyun So ay nagbago habang nalampasan pa niya ito upang hindi ito makilala. Sa mga punto na kahit ang kanyang Master Hyun So mismo ang makakita nito ay hindi na niya ito makilala. Ang pinakamalungkot na kapaligiran na halos malungkot pa ang ating bida dito. Hindi niya alam kung ilang beses pa niyang kinailangan ang kanyang kamao para makuha ang kanyang ninanais. Napasabi siya dito na walang kwenta raw ang pagkabalisa rito. Ang tanging natitira sa mapanglo na lugar na ito ay oras. Isang nag-aalab na pagnanais na sirain ang malaking bato. Ang kagustuhan niyang kumawala sa lahat ng bagay na nakagapos sa kanya ang nagpapanatili sa kanya ng paggalaw. Nang ilabas niya ang charging fit at piercing fist na ginawa ng kanyang Master Hyun So, ginabayan siya ng kahulugan ng tungkulin ng Mount Hua. Ngunit sa martial arts na kanyang ginanap sa ngayon, walang kahit isang pahiwatig ng awa o katwiran na nakita. Ang kakayahan ng Magyu o Demon Sect sa martial arts ay isinama sa ating bida ng kanyang techniques. Nabalisa naman dito ang ating bida sabay ulit ng salita na nawasak niya raw ang malaking bato.
Sa sandaling iyon may narinig siya ditong ingay na papalapit sa kanya, dagdag niya dito na ano raw ang tunog na iyon. Nakita naman niya dito ang mga langgam na lumilipad habang ito ay papalapit sa kanya. Naghanda naman dito ang ating bida ng perching feast upang atakihin niya dito ang mga langgam na lumilipad patungo sa kanya. Ang perching feast ay sapat na malakas upang sirain kahit ang isang malaking bato. Gayunpaman, wala itong epekto sa mga langgam. Pasimple silang natangay ng hangin. Ang mga langgam na saglit itinataboy ng hangin ay nagsimulang kumagat sa ating bida. Namilipit naman siya dito sa sakit sa kagat ng mga langgam habang ito ay napamura sa mga ito. Napasabi siya dito na hindi raw ito ordinaryong mga langgam, ang mga ito raw ay makamandag. Makikita naman dito na sinalakay ng nagdamihang mga langgam ang ating bida habang siya ay tumakbo patungo sa tubig. Tumalon siya dito upang huminto ito sa pagkagat sa kanya. Ang kamandag ng langgam ay napakalakas na lampas sa imahinasyon. Namula ang mata ng ating bida at binalot ng sakit at kati ang buong katawan niya. Naglabasan ang mga ugat niya sa buong katawan nito. Kaya niyang tiisin ang sakit ng walang anumang problema. Ngunit hamakin nito ang kanyang hindi makataong katatagan, hindi niya dapat tiisin ang kati. Sa paghihirap, pakiramdam niya ay maraming beses siyang nasa bingit ng kamatayan. Lumalaban sa pagnanasa upang mapunit ang kanyang balat, ginawa ng ating bida ang lahat ng kanyang makakaya upang itaboy ang lason. Pinangalanan niya itong mga langgam ng malaimpyernong bloodbag. Dahil ang mga ito raw ay tila, tahimik literal, na galing sa impyerno. Kailangan niyang lagpasan ang mga malaimpyernong bloodbag na iyon kung gusto niyang makaalis sa kanyang naroroonan. Ang problema lang ng ating bida ay wala siyang paraan upang palayasin ang malaimpyernong pag-atake ng mga surot sa dugo. Gaano man kahusay ang isa sa martial arts, imposibleng mabilis na mapatay ang isang kawan ng mga malaimpyernong bloodbug. Sa kabutihang palad raw ay mayroon pa ring mas maraming isda, ngunit ito ay hindi lamang isang bagay ng oras hanggang na maubusan. Pagdating ng panahon raw ay maubos din ito at tiyak siyang dito na matatapos ang lahat. Isa lang ang daw ang kanyang pagpipilian. Kailangan niya itong mapatay lahat at makalabas. Kailangan raw niya ng kalasag na magprotekta sa kanya sa malaimpyernong bloodbugs na iyon. Isang kalasag raw na pipigil sa mga ito, ang pinakadakilang kalasag. Sinubukan niyang talunin ang malaimpyernong mga surot ng dugo ng maraming beses. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Tumakbo na naman ito at tumalon sa tubig. Nahaharap siya dito sa hindi makataong pagpapahirap at kati. Hinampas ng ating bida ang kanyang ulo sa mas matapang na 12-dosenang beses. Pumutok ang kanyang noo, at naliligo sa dugo ang kanyang buong katawan. Pagkatapos noon ay lumipas ang mahabang panahon. Muli niyang pinakawalan ang kanyang perching fist. Ang ilan sa mga malaimpyernong surot ay namatay sa epekto, ngunit ang karamihan ay nakatakas, at lumipad patungo sa ating bida na parang nakakatakot na tsunami. Sa isang sandali ay gumawa ang ating bida ng isang bagong posisyon. Ibinuko niya ang kanyang kamay na parang bakal na martilyo dahil sa mga taon ng bahagyang pagboxing habang pinagkatiwalaan niya ito ng malumanay. Ang mga nilalang na ito ay hindi nangangailangan ng advanced key techniques. Dapat ay gumagamit siya ng modang sect na gumagalaw ang mga kamay ng Qigong. Napagtanto niya dito pagkatapos labanan ng malaimpyernong mga surot ng dugo ng 12-dosenang beses. Habang ginagawa ng ating bida na si Damho ang mga gumagalaw na kamay na Qigong, naglaho ang hangin sa pagitan ng kanyang mga kamay at ang malaimpyernong maburol na surot ay biglang nawala. Isang vacuum ang nalikha. Bumuhos ang hangin mula sa kanyang mga kamay na parang tsunami. Ang malaimpyernong bloodbugs ay nahuli sa hangin at gumalaw kasama nito. 10 at libu-libong malaimpyernong bloodbugs ang pinagsama-sama upang makagawa ng isang bilog na parang bato. Ang dilim na sumisira sa paggalaw ng kamay. Ito ay isang pamamaraan na nilikha ng ating bida upang sirain ang mga malaimpyernong bloodbug. Pinahintulutan nitong lumikha ng vacuum at dahil dito ay makagawa ito ng napakalaking pagsabog.
Gayunpaman, isang maliit na bahagi lamang ng malaimpyernong mga bug sa dugo ang namatay mula sa kadiliman na sumisira sa paggalaw ng kamay. Marami pa ang nabubuhay. Nang hindi mahahalata ang lakas ng tunog sa bilis, ang buong katawan ng ating bida ay nagsimula sa pamamagitan ng panginginig. Ginamit niya ang malakas na vibration upang may seguwa ang defensive technique. Natuwa naman dito ang ating bida sa kanyang nagawa. Lumipat naman ang eksena sa mga mangangalakal at ang pangalan nito ay House of Fluang Silver. Makikita naman dito na may nagsalita sabay sabi na bilasan raw nito dahil malapit na sila sa maliit na kampong area upang makapagpahinga sila dito. Nagsalita naman dito ang nagmaniho ng kabayo sa kanyang katabi kung nag-enjoy ba raw ito. Sumagot naman dito ang isa na nag-enjoy raw siya. Wika naman ang nagmaniho sa sarili na kung buhay nga lang daw ang ina nito, hindi na sana kailangan nitong sundan ang kanyang ama kung saan-saan. Bigla naman dito nagsalita ang nakasakay ng kabayo na dito na raw muna sila magpapahinga sa araw na ito. Sumang-ayon naman ang kasamahan nito. Makikita naman dito na sumapit na ang gabi habang nakaparada dito ang sinasakyan ng kanilang mga kalakal. Nagsalita naman dito ang isa na ihahanda raw niya ang kanilang low tone habang inutusan niya ang kanyang kasama na ito na daw ang kukuha sa kagamitan sa pagluluto at mga sangkap nito. Sumang-ayon naman dito ang kanyang kasama habang bitbit nito ang kawali. Nagsalita naman ulit siya dito na may tuwa sa sarili na ang pagluluto raw ang pinakakasiya siyang bagay sa mundong ito. Dagdag niya dito kumpleto na raw ang paghahanda. Nagtanong naman ito sa kanyang ama na ano daw ang hapunan nila ngayon. Sumagot naman dito ang kanyang ama na sweet and sour beef na may chili sauce at double roasted beef. Magdadagdag rin daw siya ng maraming baboy sa isang hotpot at lulutuin ito. Natuwa naman dito ang kanyang anak napakasarap raw iyon. Nagtanong naman dito ang kanyang ama na hindi ba raw ito mahihirapang ihanda ang mga sangkap. Wika naman ng kanyang anak na syempre raw hindi, naranasan niya na raw ito sa lugar na iyon dagdag niya dito na 8 taon na daw siyang naglalakbay kasama ang kanyang ama. Wika naman ng kanyang ama na matagal na raw dagdag niya dito na ang bilis daw ng panahon. Nagsalita naman dito ang kanyang anak na gusto daw niyang subukan na maging chief ngayon. Wika dito ng kanyang ama na simulan na raw nila ang pagluluto baka nagugutom na raw ang kanilang mga kasamahan. Sumang-ayon naman dito ang kanyang anak. Makikita dito na sinimulan na nilang magluto. Wika ng kanyang anak dito na ipapakita raw niya kung gaano siya kagaling magluto. Hiniwa na niya dito ang sangkap pagkatapos hiniwa niya ito ulit ng mabilis habang ito ay naging pino. Pagkatapos nito ay ang iba naman na sangkap ang kanyang hiniwa habang napasabi siya dito na kung mararating raw nila ang liquor shop ipapakita raw niya dito ang kanyang knife skill. Nagsalita naman dito ang kanyang ama kung masaya raw ba ito. Sumagot naman dito ang kanyang anak na masaya raw siya, pangarap niya raw na magkaroon sila ng sariling liquor shop. Wika naman dito ng kanyang ama na kapag natapos nga raw sila sa biyaheng ito ay tuturuan niya ito kung paano magluto. Natutuwa naman dito ang kanyang anak habang sabik ito. Wika naman ng kanyang anak na bagay ba raw siya na magiging magaling na chef. Sumang-ayon naman dito ang kanyang ama. Nagsalita naman dito ang kanyang ama na bago nga raw mangyari iyon gusto nilang puntahan at bisitahin ang pinakamagaling na chef sa buong mundo. Natutuwa naman ulit ang kanyang anak habang narinig niya ito. Wika naman ng kanyang ama na gusto rin daw niyang matuto rito at lutuan ang kanyang anak gaya sa luto ng pinakamagaling na chef sa buong mundo. Ngumiti naman na may tuwa ang kanyang anak na sa wakas raw ay matitikman na niya ang luto ng pinakamagaling na chef sa buong mundo. Dagdag ng kanyang anak sa kanyang ama na mangako raw ito. Pumayag naman dito ang kanyang ama. May nagsalita naman rito na napakabango raw sa kanilang pagkain. Nagbigay galang naman dito ang mag-ama. Nagtanong naman dito ang isa kung ano raw ang napakasarap na niluto nito ngayon. Sumagot naman dito si Chef Bang na nakakuha raw sila ng fresh pork at beef sa binisita nilang village at ginawa niya itong sweet sour at beef with chili sauce. Dagdag niya dito na gumawa rin siya ng double roasted pork. Napadila naman ito na masarap raw ito habang binigay na nito ang inihanda nilang pagkain. Dagdag niya dito kay Jinbo na sundan daw nito ang yapak ng kanyang ama.
Hinawakan naman dito ni Chef Bang ang kanyang anak sabay sabi na mas may talent daw ang kanyang anak kaysa sa kanya. Nagsalita naman ang kanilang leader na aabangan nga raw niya at tikman ang niluluto nito. Nagsalita naman dito ang kanilang kasamahan na si Chef Bang raw ay naghanda ng napakasarap na pagkain sa lahat upang ito ay kanilang makakain. Ang House of Floang Silver ay naghanda na upang sila ay magpapatuloy sa kanilang biyahe. Sila raw ay malalayo pa sa kanilang paruroonan. Ang lahat raw ay magiging alerto sa kanilang dinadaanan. Makikita naman dito si Jinbo na nagbasa ng aklat sabay sabi na ilang araw na lang daw ay marating na nila ang Jungwon. Natutunan na raw niya rito ang sekreto sa pagluluto sa tulong ng kanyang ama. Sa kanilang paglalakbay ay biglang may narinig sila ditong tunog na parang sumasabog. Napatanong naman dito ang isa kung anong nangyayari raw doon. Sumagot naman dito ang kanyang kasamahan na ang lugar raw na iyon ay ang Skylock Hill Valley. Nagtaka naman dito si Jinbo sa kanyang ama kung ano raw ang nangyayari. Sagot naman ng kanyang ama na hindi raw niya alam. Nagtanong naman dito ang kanilang leader kung ano raw ang nangyayari. Bakit raw biglang yumanig at sumabog sa bundok na iyon? Sumagot naman ang kanyang kasama na baka raw na mayroong gulo na naganap sa Hell Valley. Dagdag niya dito na maghintay lang daw ito dahil titingnan nila ito. Nagsalita naman ulit siya dito na si UFO at Chungo raw ay sasama sa kanya. Ang lahat raw ay huwag ibaba ang mga depinsa nito. Kahit ito ay orihinal na isang kanyan, isang araw raw ay guguho rin ito at maging kapatagan. Kadalasan itong tinatawag ng mga tao na Hell Valley. Ang lahat ng tropa na dumadaan dito sa lugar na ito ay walang kahit isa ang lumalapit rito sa Hell of Valley. Makikita rito na nakarating na sila sa kanilang pinaruroonan. Nagsalita naman dito ang kanilang kasamahan na ang buong valley raw ay nasisira at gumuho ito sa lupa. Nagulat naman ang mga ito sa kanilang nakita sabay sabi na iyon ba raw ay tao. Makikita dito ang ating bida ay nakalabas na sa wakas sa tagal nitong pagkakulong dito. Nilinggan naman ng ating bida ang paparating na tao sa kanya. Natakot naman dito ang tao sabay sabi na napakalakas raw ng killing intent nito. Sapat na raw ito upang manginginig ang kanyang buong katawan. Ang katawan raw at titig ng ating bida ay nakakamatay. Nagtanong naman dito ang ating bida kung sino daw ang mga ito. Napasabi naman sa sarili ang kanyang tinatanong na hindi daw niya ito kayang tingnan. Sumagot naman siya dito na siya raw ay isa sa mataas na kapitan sa House of Floang Silver. Binigkas naman ng ating bida ang House of Floang Silver at napaisip ito. Wika naman dito ng kapitan na sila raw ay galing sa Lanzhou Region. Sila ay bibisita sa Western Region upang pakipagkalakalan dito. Wika naman ng ating bida kung papunta raw ba ito sa kanluran. Sagot naman dito ng kapitan na hindi raw, sila ay papunta sa Jungwon kung gusto raw nito ay pwede itong sumabay sa kanila. Wika naman ng ating bida na maganda raw kung ganun. Pasensya na raw sa kanyang pag-uugali. Sumama na nga ang ating bida dito sa kanila. Nagtanong naman ang kanilang leader kung sino raw ito, ang tao daw na ito ay hindi pangkaraniwan. Sumagot naman dito ang kapitan na ipaalam daw niya ito sa kanya mamaya, napasyahan daw nila na ihahatid ito sa susunod na village. Sumagot naman ang kanilang leader na maari raw siyang gumawa ng ilang hula rito sa kabila nitong hindi pagsasabi sa kanya. Napaisip naman dito ang kanilang leader na ito raw ang kaunahang makikita niya na tao na gaya ng ating bida dagdag niya dito na nababalisa raw siya dito. Tinawag naman dito ni Jinbo ang ating bida gumising raw ito, siya raw ay si Bang Jinbo habang ito ay nakangiti. Tinanong niya ulit ito kung ano raw ang pangalan nito. Nagsalita naman dito ang ating bida na nakakainis raw ang batang ito.